ng Espiritong Banal sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po kami sa pagkabasa at pagkarinig po namin muli ng iyong banal na salita. At aking hinihingi, Panginoon, na kami po ay bigyan nyo ng makalangit na pag-unawa, mga mata na makikita kung ano po ang ibig nyong makita namin at magamit po namin ito sa aming paglilingkod sa iyo. Gamitin niyo po kami, Panginoon, matapos ang mga mararanasan po namin sa inyo sa araw na ito. At nagpapasalamat din po kami, Ama, sa buong sandali na kami po ay mananatili sa ilalim ng building na ito, Panginoon. Dalahin ko po ang iyong presensya na tanging sa iyo lang ang aming maranasan, Panginoon, at ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Ilad niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, patungo sa pagtanaw namin sa iyong salita, sa pagtunghay po namin muli sa iyong salita ay gabayan kami ng dakilang guro at ang Espiritu ng katotohanan, Panginoon. Lord, wala pong ibang kaming maranasan sa umagang ito, kundi ang karanasan na magmumula lamang sa iyo, Panginoon. Punuin niyo po kami ng iyong napakasaganang habag, kaawaan sa umagang ito, Panginoon, at tulungan niyo po kami na maibigay po namin ang aming mga pandinig sa iyong banal na salita. Tulungan niyo po kami na muli ay maranasan namin ang iyong presensya sa araw pong ito, Panginoon. Sapagkat meron pa po kami mga susunod na gawain at kung ano po ang iyong gagawin sa aming mga buhay sa umagang ito, ay yun rin po ang aming madala, Panginoon, sa mga gawain pa na aming pong pupuntahan. Pagpalain niyo kami, Panginoon, sa umagang ito muli, maging ang mga kapatid po namin na patuloy na umaantabay, Panginoon, sa pamamagitan ng online, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang maitaas at maluwalhati higit sa kanino pa man, higit sa lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umaga pong ito. Sa inyo lang ang aming tanging pagpupuri, pagpapasalamat, at lahat ng kaluwalhatian, Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. John chapter 4, actually, pinaigsi ko lamang po yung binasa. Kasi iniisip ko na nabasa nyo na po ito so many times. From verse 1, sana po ito up to 42nd verses. Kaya lang, dahil po yung verse 6 at saka 7 and 26 and 29, yun lamang po ang aking binasa kasi doon lamang po tayo magbibigay ng puntos. Pero naniniwala po ko almost the whole chapter po will give us more relevant po sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. So, are you ready for the Word of God? Nakita ko po, mukhang napagod yata kayo sa pagsamba. Did you feel the presence of the Lord? Di ba? Sarap sumamba sa Panginoon. Actually, the whole chapter of John 4, chapter 4, is all about worship. Worship. No? Pero in my introduction po, paiksiin ko lamang po. Parang konting ano lang po ito. No? At hindi ko na rin po babasahin. Pero pag na-challenge po kayo, pag uwi nyo ng bahay, you can read it again. At upang makita po natin yung buong message ng ating Panginoon. Usually, pagka binasa po natin ang chapter ito, very common na napapansin po natin ay anong mga istorya.
Ano po yung makikita natin sa John chapter 4? Yung very common na pag binasa natin ito, ano yung unang-unang nakita ito? Ang pangit ng mic natin, ano? Nawawala-wala. So, ang tabayanan nyo, baka ako ang mawala dito. O, ma-rapture. Kaya huwag kayong pipikit. Baka ang pagkawala ko is like in a twinkling of an eye. So, kayo na lang magpatuloy nung preaching ko pag ako'y nawala dito, ha? The moment na nawala ako, ha? Okay. Doon sa mga masipag matulog, kaya alam niyo po, ayaw ni pastor na pa-aircon ng itong lugar na ito kasi yung mainit na pakiramdam pa lang sa loob na ito, marami nang natutulog. Pag malamig, baka mas maraming matulog. Ayan. Okay, balik tayo. Doon po sa aking tinatanong kanina. Ano po yung madalas nating makitang story sa chapter 4 ng John? Na John nyo rin makikita. Ano pong story? It's all about the woman at the well. Ano pa? Yung harvest time. Makikita mga kapatid na sabi ng Panginoong Yesus ay tinitingnan nyo ng pag-ani, 4 na buwan pa, sinasabi nyo, anihan na, pero ang totoo, hinug na. No? Hinug na. Pero pag ito po ay ating inunawa, yung pagkasabi ng ating Panginoon, he talks about yung ready to harvest is all about the Samaritans should be harvested. Hinug na po, no? Hinug na yung anihin pagdating sa usapin ng Samaritans. Kasi Samaritanang babae yung kausap niya. And the whole story tells about na ipinapakita po talaga na hinug na yung anihin, no? Okay, in the Gospels, ang sabi po, ang mga Pariseo, kasi the first verse, makikita po natin doon, ang mga Pariseo ay halos palaging nakikita bilang pagalit sa Panginoong Yesus. At sa kalaunan, di ba, mababasa natin sa Gospels again, ay nagplano silang patayin ang ating Panginoong Yesus. Sila po yung nagplano para si Jesus ay ipapako sa krus. Sila yung nagplano ng hindi maganda para sa ating Panginoon. At sa kalaunan, yun ang nangyari. No? Nagplano silang patayin siya. But Jesus knew that the time for His death for sinners had not yet come. Yung mamatay siya para sa mga makasalanan like us ay hindi pa panahon. Hindi siya takot sa mga Pariseo. But to avoid useless conversations with them, He left Judea. Nasa Judea actually ang ating Panginoong Yesus. At nalaman nga ng mga Pariseo na nandoon si Jesus. So, para maiwasan ang walang kakwentang confrontation sa mga Pariseo, iniwasan na lang ng Panginoong Yesus, no? Kaya He left Judea. So, and that time, while His disciples were gone to the city to buy food, di ba sa istorya mababasa natin na si Jesus po ay nag-iisa na lamang because His disciples went through going to another city to buy food. Yun ang pinuntahan nila. Dahil from Judea ay is a long journey. Actually, pag pupunta ka sa city ng kung saan naroon yung Well of Jacob, meron pong tinatawag na shortcut road at saka long road. No? Pero madalas, yung mga kalsadang ito ay iniiwasan ng mga Hudyo kasi ayaw nilang pumunta sa bayang ito. Iniiwasan nila.
No, iniiwasan nila. Pero ang ating Panginoong Yesus, maiisip po natin na intentional yung pagpunta ng Panginoon dito sa lugar na ito. Kasi meron siyang special mission na dapat gawin. Pero dahil nga sa mahaba yung lakbayin nito, yung long road yung kanyang pinuntahan, at sabi ng Biblia ay tinatawag na at noon dumating si Jesus doon sa well of Jacob, doon sa balon ni Jacob. Katanghali ang tapat po yun. From Judea to the well of Jacob, dumating po siya roon ng tanghaling tapat. At wala yung kanyang mga disipulo sapagkat bumili ng makakain po nila. Ayan. So, habang naroon po ang ating Panginoong Yesus, a woman of Samaria comes to draw water, kung saan ang ating Panginoon ay nagmemensahe ng malaking espiritual na kalikasan. Ito po yung ginagawa ng ating Panginoon that time. Siya po ay naroon sa well, dumating yung babae at ang Panginoong Yesus ay binigyan niya ng malawak na mensahe tungkol sa spiritual na bagay. So makikita po natin yan maya-maya. So, yung spiritual na kalikasan ng kanyang reliyon, ang pagiging perpekto ng kalikasan ng Diyos at ang kadalisayan ng pagsamba. Kaya kung iintindihin po natin at uunawaing mabuti, ang chapter 4 po talaga ay hindi tungkol doon sa kasamaan ng babae. Hindi sa pagiging adulterous ng babae, kundi yung mensahe ng Panginoon ay dala-dala niya para ipahayag niya sa babaeng ito and to the rest ng kababayan ng Samaritan woman na ito, yung tungkol sa kalikasan ng Diyos, yung tungkol sa mga spiritual na bagay at yung kadalisayan o yung perfect worshiping God. Yung pagsamba talaga sa Diyos. So in His informing her that He was the Messiah, she lives. Anong ginawa ng babae? Iniwan ng babaeng ito yung kanyang picture and goes to inform her townsmen. Siguro ang Panginoong Yesus nagsasalita pa yung babae na iigib doon sa balon ni Jacob, iniiwan bigla yung parang she was full of joy na iniwan si Jesus, iniwan yung banga at bumalik sa kanyang kababayan at yun na, ipinamalita na ng babaeng ito. So minsan po mga kapatid, alam ko po na hindi pa man majority sa atin ang sumasama sa mga spiritual nating gawain like evangelism, no? At marami pa rin po sa atin ang mga let me say this word, mga taga-panood lang. Yes. Taga-panood lang. Bagamat again, mga taga-panood lang ang majority pa rin sa atin. Kasi iilan-ilan pa lang tayo. But kung titingnan po natin, napakaganda siguro ng napakaraming mga paa na nagliliwanag na sama-samang lumalakad na may dalang mabuting balita para ipahayag ito sa marami. Di ba? Huwag nating matahin ang ating mga paa. Kahit kung ano man ang itsura niyan o itsurang luya man yan, mga kapatid, huwag mong matahin. Kasi yan yung nagpapahiwatig na napakagandang mga paa. Ang ganda ng tingin ng Bible dyan sa mga paang ang dala-dala ay ibanghelyo ng Panginoon. Lalo na kung ang bitbit niyan ay magandang balita o masayang balita. Pero minsan, iniisip po natin na para makapag-share lamang po ng gospel ay kailangan natin ng stage. No? Pulpito. At minsan din, iniisip natin na kailangan meron tayong magandang sermon. O kaya ay kailangan bago ka mag-share ng gospel ay
naka-attend ka ng mga seminars na kung titingnan po natin ay maganda naman. Maganda naman. Pero, yun ang madalas po nating iniisip para makapag-share ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pero si Jesus, gumamit lang ng simpleng conversation sa balon, sa verse 7. Di ba? Ano ba yung sabi doon sa verse 7? A Samaritan woman came to the well to get some water, and Jesus said to her, "Please, give me a drink." Sa simpleng pakikipag-usap ng ating Panginoong Hesus, nabago ang isang buhay ng isang makasalanang babae. Now, just imagine po, a simple conversation na bago ang buhay ng isang makasalanan. So, ang pamagat po today ng inyong marinig is the power of a conversation. Sino ho dito ang mahilig sa conversation? Sa ating pong mga pakikipag-usap sa mga tao, especially sa mga kasama natin na nag-evangelize, do you think na nararamdaman ng mga tao ang kapangyarihan ng ating pakikipag-usap? O kaya sa simpleng usapan lang, kahit hindi evangelism ang topic, para bang mararamdaman ng taong kausap mo na parang ikaw ay makadiyos. Di ba yung babaeng Samaritana, sa storyng ito, the woman perceived and said to Jesus, "I think you are a prophet." Hindi prophet. Prophet, propeta. No, she perceived. Nadama niya. Nasa pakikipag-usap sa kanya ni Jesus, ang sabi niya, parang tingin ko po, kayo ay isang propeta. Sa atin po bang pakikipag-converse sa tao, nararamdaman ba nila ang iyong pagiging born again? Is there any power na nararamdaman ng mga tao kapag kausap mo sila, either na sa school, sa trabaho, sa office, pag nagsalita, mandama nila ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong pakikipag-usap sa kanila? Anyone ba na naka-experience na nagsabi sa kanya, pagkausap kita, parang nararamdaman ko that you are something na kakaiba, parang may nararamdaman ako. Are you born again? May nagsabi na ba sa iyo? Sa simpleng usapan lang, kwentuhan, ay nasabi ba ng kausap mo na you are born again? Na-perceive ba nila, naramdaman ba nila na ikaw ay makadiyos? Dahil daman-daman nila ang pangyarihan sa pakikipag-usap lamang, like the woman at the well of Jacob. So the power of a conversation. Isang simpleng usapan, mga kapatid, lang ang ginamit ni Jesus para baguhin o mabago ang buhay ng isang babae at buong komunidad. So the question is, paano nga ba si Jesus nakikipag-usap? Sa pagbabasa ho natin ng gospel, nakikita ba natin si Jesus kung paano makipag-usap sa mga tao? The way He talked to the Pharisees, Sadducees, the lawyers, the way He talked to His disciples, the way He talked to the people, paano siya makipag-usap sa marami at sa mga individual? Paano nga ba? Paano siya nakikipag-usap ang ating Panginoon? Paano siya nakikipag-usap? So today po, alamin natin mga kapatid, na hindi palakihan ng platform, kundi pusong may 3 M.
kundi pusong handang makinig. Pusong handang magmahal. Pusong handang magbahagi. Okay, number 1. Yun yung layunin natin. Pero ito ang number 1. May tatlong major points lang po tayo na tatlong I. Hindi mata. I. Sa Tagalog ay ako. Sabihin nga natin, ang I sa Tagalog ay ako. Wala nang iba. Ako. Pag itinuro ay din yun, ikaw. Tama, di ba? Turuin katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Tapos balik mo sa'yo, ako yun. So tatlong I. Number 1, sa verse 6 and 7. Basahin natin yung verse 6 and 7 again. Jacob's well was there. Jesus was tired from his long trip. So ang haba po nung paglalakbay ng ating Panginoon. Sino po rito yung naglakbay na napagod dahil sa long trip? Yung nanggaling ng malayo. Ito, makaka-relate po sila dito. Ako nag-iisip yung katulad po ng mga sumakay ng eroplano, yung mahal nating, yung pamilya ng minamahal nating pastor. Pagdating ng bahay, ano pong tawag doon? Pagkadating ng bahay? Jet lag sa Tagalog. Ha? Kuya Beo, ano ba yung Tagalog sa jet lag? Jet. Yung lag, troso. Jet lag. Parang hindi, layo ng version ko doon. Jet lag. Pero naintindihan natin, pag jet lag, naramdaman mo yung pagod sa biyahe. Pero hindi ko talaga ma-imagine na ikaw naman na nakaupo sa isang air-conditioned airplane, pagdating mo ng bahay, may jet lag ka. Pero si Jesus, from Judea to the well of Jacob, he was tired. Alam nyo kung ano minsan na pinapakita dito? Jesus is truly man. Kasi he was tired. Kung siya ay Diyos that time, hindi siya mapapagod. Walang Diyos na napapagod. Pero si Jesus, that time, he was very tired, coming from a long trip. Siguro, mararamdaman ko rin yung pagod talaga ng mga kapatid natin from Baguio. Wow, napaka-class naman nung nag-D-group from Baguio pa. Grabe, napagod daw sila. I don't know how. They became tired. Napagod sila. Nag-soul win ba kayo doon? At doon pa kayo nakaisip mag-day group? Kaya sabi ng isang kapatid namin, yayayain ko rin yung aking cell leader na doon kami mag-day group. Parang na-challenge din ako. Parang doon na lang din kami mag-day group sa bukas. Magkano ba pamasahe? Back and forth. Nakakapagod. Totoo po naman ng pagod kasi si Jesus mismo napagod. Coming from the long trip. Kaya dito po, sabi sa verse 6, so he was beside the well. About noon. So, ibig sabihin, talagang about noon. Siguro, iniisip ko po na si Jesus, coming from Judea, madaling araw pa lang, naglakad na po sila. At merong nadaanan yung disciples niya na isang bayan na malapit-lapit doon sa Jacob's well. At sabi siguro, nung mga disipulo, guro, magpatuloy ka na lang, malapit na naman yung Jacob's well, pupunta muna kami dito sa bayang ito, dahil wala tayong baon, bibili muna kami. At si Jesus ay nagpatuloy na umabot ng tanghaling at naupo, di umano, dito sa sinasabi na katabi ng balon. About noon. In verse 7, a Samaritan woman to the well to get some water, and Jesus said to her, please, give me a drink. Give me a drink. In verse 6 and 7, sabi po rito, actually maraming version po ito. Please give me a drink. Will you give me a drink? Give me a drink, give me to drink.
Sa conversation, unang-una po rito, makikita natin, initiate with compassion. The first I is initiate with compassion. So mapapansin po natin sa mga version na ito, coming from verse 6 to 7, ginamit niya ang kanyang pag-uhaw. Parang yung itinuturo rin sa atin na magkaroon tayo ng parang intentional na pakikipag-usap. No? Intentional. Kasi doon sa sinasabi, si Jesus ay nag-ask ng inumin. Give me to drink. So, ano po makikita natin dito? Bagamat may cultural gap between Jew and Samaritan, alam po natin na may cultural gap. Kasi nga, itong daan patungo sa Samaritan's village ay iniiwasan daanan ng mga Hudyo. Dahil doon sa gap po na ito, cultural gap. Alam natin na ang Samaritan kasi ay half-breed ng mga Hudyo. Di ba? At meron ding tinatawag na moral gap, righteous and unrighteousness. Isa pa yon. Dahil ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritana o sa mga Samaritano ay hindi malinis, hindi matuwid, makasalanan. Kaya iniiwasan po nila ito. Pero ang ating Panginoong Hesus ang unang nagsimula ng usapan. Siya yung unang gumawa, siya yung unang nag-initiate. Siya yung nag-initiate ng pakikipag-usap sa babae using yung bang pagkauhaw. Siguro kung intentional ang ating gagawin lagi at gagayahin natin ang ating Panginoon, diba meron tayong minsan napapansin sa mga TikTok na merong tao, may hawak ng soft drinks, biglang sisip-sip na lang yung dadaan, magugulat yung may hawak ng soft drinks, at titingnan, diba? Sabay ngingiti na lang. Kaya natin gawin yun, papasok ka ng isang fast food, tanghaling tapat, gutom ka na, uhaw ka na, tapos merong isang tao, babae o lalaki, kung pinunta mo yung babae, nagsosolo doon sa isang lamesa na merong malamig na soft drinks, pagkatapos may dala kang straw at nakituso ka doon at bigla nakisip-sip. Pero huli na yung sinabi mong pwede bang makiinom, nakasip ka na. Tapos doon na nag-umpisa ang conversation. Di ba? So makikita po natin ang ating Panginoong Yesus, hindi niya hinintay na lapitan siya ng babae at mag-open ng pakikipag-usap, kundi sa paglapit ng babae, siya ang unang nagsalita. Pwede bang makahingi ng tubig? So parang yelo po mga kapatid sa soft drinks. Walang lasa, pero nagbibigay ng lamig. So ang compassion po minsan ay simple lang, pero yon ang nagpapababa ng init ng pader sa pagitan ng tao. So ito po ang subukan natin. Start conversation not with judgment, but with genuine care. Kasi pag minsan po, kapag tinignan natin ang tao na makasalanan, magkakaroon tayo ng moral gap between righteous and unrighteous, hindi po tayo makapag-win ng tao. Diba? Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi yun ang kanyang intention. Pero hindi siya nakipag-usap sa babae, hindi siya nagpunta sa lugar na yon na may dalang judgment. May paghatol, may pagpuna, kundi merong genuine care.
So ang simpleng salitang kamusta ka, minsan ang unang hakbang sa kaligtasan ng isang tao. So initiate with compassion, katulad ng ating Panginoon. Sa ating pong pagsishare ng gospel minsan, bagamat nag-i-initiate po tayo ng pagbabahagi ng mabuting balita, meron bang tunay na pagkikare? Meron bang tunay na compassion? O iba ang nasa isip natin? Ang maka-join lang, pakita lang sa gawain yon without a genuine care or compassion. Para magkaroon ng power of conversation, the second eye is illuminate with clarity. Yung ikaw ay nagpapaliwanag ng may kalinawan. Naalala ko doon sa ibinabahagi doon sa theology po natin every Tuesday. Parang dumadami na yata ang dumadalo ngayon doon. Pero hindi maalis sa akin ang duda kung lahat ng naroon, kasi patay yung video, yung cam. Kung lahat ay nakatutok talaga. Kaya minsan, naalala ko, laging sinasabi ng mahal nating pastor, nandyan pa ba kayo? Kasi ako, personally, minsan nga, bigla akong na-idlip eh. Sabi ng asawa ko, hoy, picture na! Ha? At ibinahagi doon na sa pagpapahayag po natin talaga ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo, dapat maliwanag. So sa pangalawang puntos po natin, illuminate with clarity. Nagpapaliwanag ng may kalinawan. Sa verse 10, tingnan po natin yung verse 10. Jesus answered, "You have no idea what God has for you, and you don't know who is here asking you for a drink. If you knew, you would have asked me, and I would have given you fresh, life-giving water." So Christ's purpose, brothers, was to win this woman for God's kingdom. Ito ang layunin ng Panginoon kung bakit sinadya niya pang pumunta sa lugar na iniiwasan ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang isip ay nakatuon para mawin ang isang babae na bagamat merong moral gap, bagamat merong tinatawag na cultural gap, yun ang kanyang mindset to win this woman for God's kingdom. Napakaganda po siguro kung ang lahat sa atin ay ganito rin ang mindset po natin. Na sa pagbawat paghahayag natin ng salita ng Diyos, whether na mapabilang siya sa ating sa gawa o madala natin siya sa kaharian ng Diyos. Alin ang mas better? Kasi sa paghahayag po ng Ebanghelyo, hindi naman natin talaga sure na sila ay magjo-join sa church natin. Pero kung malayo man yung tao at napagpahayagan natin ang maliwanag at hindi man mapabilang sa ating ginagalawan o samahan ng mananampalataya,
at doon sa lugar ay gamitin siya ng Panginoon, napabilang pa rin siya sa kaharian ng Diyos. Di ba? Kung yun ang mindsetting ng ating Panginoong Yesus, wala sa Kanya yung, kailangan ito, mapabilang dito sa mga disciples ko. Kung yun ang mindsetting niya, hindi na lang 12 disciples, 100 disciples. I don't know. Kung kung itong bayan ng Samaritano ay kasama doon sa 500, much better. Pero walang ganong maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Basta ang maliwanag ito ang nasa isip ng ating Panginoon. Ang layunin niya, ang babaeng ito ay kanyang mawin para sa paghahari o sa kaharian ng Diyos. He captured her interest. Dala-dala niya yung isang misyon na kailangan yung kanyang masisyaran, kailangan yung babaeng ito makapture niya yung interest ng taong ito. Sa ating pagsishare ng gospel, mga kapatid, makakapture ba natin yung interest ng tao? Kaya minsan nag-iisip ako, baka hindi na effective yung coffee natin. Kasi marami nang takot sa diabetes. Maging diabetic sila. Pag sinabi mo, Sir, coffee, may libre kaming kape. Hindi na ako nagkakape. Bakit po? Kasi mataas na ang sugar ko. Takot na sila sa kape. Lalo na pagka inalok mo sa kanila yung 3-in-1. Ano kaya maganda? Mag-isip kayo. Ha? Ano raw po? Salabat. Ako kinakati ang lalamunan pag salabat eh. Sinong kinakati ang lalamunan pag salabat? Pero gumiginawa ako pag fresh juice. Pero yun o. Diba dapat ang mindset natin to win someone for God's kingdom and let's capture their interest. So Jesus shifted the conversation from physical water to spiritual need. Alam niyo po, napakaseryoso mga kapatid yung paghingi ni Jesus ng tubig sa babae. He was very serious. Ipinapakita lamang dito na as human, he was very serious sa kanyang physical need. Pero, dinala niya sa usapang spiritual sapagkat nakikita na mas kailangan ng babae ang isang bagay na wala siya. Yung spiritual need niya. So, dapat dala-dala rin po pala natin yung makaptured natin yung kanilang interest sapagkat dala po natin yung totoong kailangan nila. Naalala ko po yung isang kakilala kong pastor, sabi niya, alam niyo sa totoo lang, kailangan natin ng doktor for our physical, well-being. Totoo naman, di ba? Kailangan natin ng doktor. Pero, mas kailangan ng doktor ang katulad natin, mga kapatid, sapagkat it's all about eternity, about eternal life. Kailangan natin ng abogado para sa physical na ito, para ipagtanggol po tayo sa mga mapang-abusong tao. Pero kailangan masigit ng abogado ang mga katulad natin. Katulad ng ating Panginoong Hesus. Kailangan niya ng physical water, pero dinala niya ang conversion from physical water to spiritual need. Ang usapin po, mula sa balon, dinala niya ang usapan sa kaluluwa. Meron ba tayong experience na ganon? Na nagbukas ka ng usapan, tapos dinala mo sa spiritual na usapan. Kasi mas kailangan nitong dala-dala mo. Mula balon, dinala niya ang usapan sa kaluluwa. Hindi niya iniwasan ang katotohanan. Pero ibinahagi niya ito ng malinaw at may pag-asa. Malinaw at may pag-asa. Dala-dala po natin
dapat ang ganitong mensahe, maliwanag na mensahe, na merong pag-asa. So gayon din po tayo mga kapatid, mula dyaryo papunta sa pulyetong Kristiyanong babasahin. Naalala ko po yung nung one time tayo po ay nasa River Park, kasama ko po yung isang kapatid natin, isang lalaki nagbabasa ng dyaryo, ay meron kaming dala-dalang mga pulyeto. Binati namin, sabi ko, tay, ang ganda ng binabasa nyo, kaya nabasa ko yung may mga istorya doon na nabasa ko tungkol sa mga artista. Sabi ko, tay, magandang basahin yan pero pwede ho ba kayong maabala? Ito ang mas magandang basahin. Inabot namin yung pulyeto. At ang napakaganda roon, binitawan ng lalaki yung dyaryo at sabi ko sa kapatid, sige kapatid, ikaw nang bahalang mag-share tungkol sa pulyetong ito at ako naman ay magbabasa ng dyaryo habang hinihintay ko kayong matapos. Mula sa dyaryo patungkol sa pulyeto, babasahing Kristiyano. Mula sa Facebook, papunta sa Holy Book. Kung ang umpisa mo ay Facebook, dalhin mo sa usaping Holy Book. Tingin ko, kaibigan, busy-busy ka sa pagbubuklat ng Facebook. Pero nasubukan mo na bang magbuklat ng Holy Book? Naalala ko yung uli. Sabi ng minamahal nating pastor, mula sa kubo, papunta sa McDo. O di ba may rhyme din? Mula kubo, tungo sa McDo. Kung yung iimbitahan mo, sinesharan mo, galing sa kubo, dalhin mo sa McDo. At doon mo sabihin ng maliwanag ang mensahe ng Diyos ng may pag-asa. Dapat makita sa atin na tayo mismo may pag-asa. Diba? Hindi yung tayo yung mukhang walang pag-asa. Dapat sa atin, buhay na buhay ang pag-asa para magkaroon sila ng pag-asa. Kaya, Facebook, dyaryo to pulyeto, Facebook to Holy Book, kubo to McDo. So parang flashlight sa madilim na kwarto mga kapatid, hindi mo kailangang isigaw na madilim. Buksan mo lang ang ilaw. Ganon din ang katotohanan, hindi kailangan ng argumento, kundi liwanag. So ito po ulit, subukan natin. Gamitin natin na usapan para dalhin sa supernatural na katotohanan. All we have to do, be clear, be simple, and Spirit-led. Maging maliwanag, may kalinawan, maging simple, at higit sa lahat, pinapatnubayan, sinasamahan, may kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon. Last, wala nang iba. Verse 26 and 29. Ano ba yung verse 26 and 29? Then Jesus said to her, He is talking to you now, I am the one. Just then Jesus' followers came back from town. They were surprised because they saw Jesus talking with a woman, but none of them asked her, what do you want? Or ask him, why are you talking with her? So ano po makikita natin dito? Invite with confidence. Invite with confidence. Naalala ko po, noong Sunday, si Sister Rosalie, pag tiningnan niyo po itong ating kapatid na ito, pag dumadalo dito sa Marikina, di ba, everybody knows Sister Rosalie. May kasamang apo. At parang mag-BFF na nga si Kuya Beo at saka yung bata. Kasi tuwing siya ang bababa at pupunta doon sa bahay, sinasalubong kagad siya ng bata kahit
kahit inaapoy ng lagnat ha, yung bata, sasabihin doon sa lola, lola, punta na tayo gawain. Ang maganda rin, pag tinignan mo, itong kapatid natin ito, parang hindi nakikinig. Kasi, ibinabantayan niya yung bata. Kaya sabi ko sa mga kasama natin, pag kami naka-duty doon, hayaan na natin yung bata. At least nandito yung lola. Di ba? Pero hindi po natin lubos na maiisip na itong taong ito, last Sunday, ay nakapagdala ng mag-iina. Absent lang yung isa kasi hindi nagising. Yung ate. Kaya ang nakarating lang ay yung nanay at saka yung bunso. Akala ko nga po, kasi nung umakyat kami, sabi nung kapatid natin ito, Pastor, wala pa po yung invites ko. Kasi sabi ko, dito po. Yung pala, naghihintay doon sa baba, yung kanyang in-invite, naghihintay doon sa malayo at nakaupo lang. So umakyat kaming lahat, maya-maya, siguro mga 2 to 3 minutes, may umakyat na baba, hindi pa namin alam na mag-ina yon, dalawang babae. At kasunod, yung ating minamahal na kapatid, si Kuya Beo. Akala ko, invites ni Kuya Beo. Hindi ko naman naintindihan yung muso niya, Pilipino, sabi niya. Ha? Ganon siya. Ay nakita ko, tinuturo si Sister Rosalie. Sabi ko, ito siguro yung binabanggit. Tapos, Sister Rosalie, may dalawa doong babae. Ay, yan po, Pastor, yung invites ko. So, yung pahuli na yung service, sabi ko, tinanong ko, yun, sa madaling salita, naupo nga sila doon, malayo doon sa kwan. Hinahanap po nila yung lugar kung saan daw yung church. Aalis na sana sila, kaya lang, may narinig silang kantahan. Nagkakantahan na po kami doon. Ano yung kinakanta natin? Ang buhay ng Kristyano ay masayang tunay. Yung ba yung kinakanta natin? Hindi. Iba yung kinakanta ko. Narinig daw nila na may kantahan. So nagtanong doon sa crew. Sabi, pwede po bang magtanong, may church po ba dito? Opo, sa itaas. So umakyat po yun. Umakyat sila, kasama na po yung ating kapatid. At doon, naka-join po sila from the start to the end, noong gawain. So, di ba kung isipin po natin, yung tao, pag ganun lang, pero nakapag-invite. Na pag tinignan mo, parang gusto ko nang hindi rin umatin kasi hindi nga nakikinig. Siya na nga lang. Siya na lang yung pinupuntahan namin. Tapos hindi pa nakikinig. Dahil doon busy sa bata. Pero, wow, nakapag-invite. Pero sabi niya, alam niyo po, Pastor, sa susunod, ito nga po, hopefully na makasama yung anak niyang natulog noon, gising na mamaya. At makasama po natin doon sa marigay na gawain. Pwede ba palakpakan natin ang Diyos sa tatlong kaluluwa na yon? So invite with confidence. I don't know kung ano yung way ni kapatid para i-invite itong mag-iina na to. At ang napakaganda, tamang-tama po yung na-share doon kasi yung bunso, mga kapatid, na inimbitahan ay merong, ano ba yung sakit na yon? Yung nagpapakamatay? Depression. Para nga po yung tao, tulala. Hindi ko man naintindihan yung mensahe, pero okay lang. Kasi hindi clarity. So, hindi clear. Yung tenga ko. So anyway, invite with confidence. Tayo po ba natatakot mag-invite? Kahapon po yung businessman na aking iniimbitahan. Doon po sa Antipolo. Kahit wala ako doon, iniimbitahan ko po yon. Lagi kong sinasabi, may gawain doon. Nakita niya ako kahapon, papalapit pa lang ako, alam niyo bungad niya sa akin. Naku, hindi ako nakarating kasi nagtibag ako ng pader namin. Sabi ko, linggo-linggo nagtitibag ka ng pader. Kanino ba yung nitibag mo? Sa bahay po namin. Sabi, okay, sige. Marami pa namang Sunday. Sabi ko, susubukan ko. Lagi niya sinusubukan.
pero hindi pa rin nakakarating. Eh at least, may pinangahawakan na ako salitang susubukan ko. Businessman po yun, pero hindi mayaman. Yung bang namimili ng bakal, bote, dyaryo, garapa. Yun po yun. Di ba businessman din ang tawag doon? O businessman, maliit nga lang. No? Maliit lang. Pero pag nakadalo sa Panginoon, nagpa-unlock sa Panginoon, lumaki siyang businessman. Okay, dito po, Jesus plainly states that He is the expected Messiah. Matapos maranasan ng katotohanan, ang babae mismo ang naging tagapag-anyaya. Hindi siya expert, pero may karanasan siya kay Kristo. So yung kaunting panahon, hindi naman sinabi ng Biblia kung gaano katagal, pero sa akin, tingin ko, kahit maigsi yung panahon, dahil sa maliwanag ang pagpapaliwanag ni Kristo tungkol sa Kanya, kasi personal niyang na-encounter si Jesus, kaya maliwanag na maliwanag marahil sa Kanya na ito yung Messiah. Kasi ang sabi ni Jesus, ako ito, I am. Alam niyo po, sabi nung isang commentator, sabi po yung the word na, somebody verse 7, verse 26, I am the one, pinasabi po, plainly, sinabi ni Jesus dito sa Samaritan woman, I am the great. I am the one. Plainly lang yun, mga kapatid, na sinabi. So parang taste test sa grocery, mga kapatid. Hindi po chef, no? Hindi ka chef. Sino po nakasubok na dito sa grocery, merong mga taste test? Yung mga libreng pipak. Nga po ang kaliwa. Okay. Pero hindi kayo chef, di ba? Naalok lang. Tapos sinubukan nyo. Ayan. Hindi ka chef, pero kapag natikman mo na, kaya mo nang sabihin, sarap nito, o tikman mo rin. Di ba? Kasi yung iba nahihiya eh. Sige, kuha ka. Dalawa, tigisa tayo. Yung isa, tinutulak. Tapos pag natikman, sarap. Tikman mo, sarap. Di ba? Pero hindi ka chef. Di ba? So, ganito rin po ang gospel, mga kapatid. Di mo man alam lahat. Pag naranasan mo na si Kristo, pwede ka nang mag-imbita. So, tingnan po natin. Sa verse 42, ano po doon? Ano po yung sinasabi? Verse 42, the people said to the woman, first we believe in Jesus because of what you told us, but now we believe because we have heard Him ourselves. We know now that He really is the one who will save the world. Kita niyo po. Hindi ganon ka-expert yung babae, pero nadala niya sa paniniwala ang buong bayan. At ang paniniwala ng buong bayan, naniniwala na kami na siya ang tagapagligtas. Walang theology, walang aral. Naghihintay din ng kaligtasan, naghihintay ng habag ng Diyos. Pero, naimbitahan niya ang kanyang buong bayan. Galing, ano? Hindi graduate ng seminary, hindi graduate sa Bible school. So, ito po ang subukan natin. Ito, mga kapatid, hindi pa nga kumpleto ang kanyang kaalaman kay Jesus. Pero sinabi niya sa kanyang mga kababayan, tingnan nyo, may nakausap ako, ito na kaya ang Kristo. Hindi po yung doubt, mga kapatid. Hindi yung sense na nagda-doubt yung babae. Konti lang yung alam niya about the Messiah. Kasi sinabi na niya, alam ko po may darating na Messiah at siya magpapaliwanag ng lahat ng bagay. Pero nasabi ni Jesus, ako ito ang nagsasalita sa iyo. Diba? So subukan po natin. You don't need to win debates. Just share your encounter. Hindi natin kailangan na
mawin ng isang tao dahil mahusay tayo sa pakikipagtalo. Share. Just share your encounter. Paano mo ba na-encounter si Jesus? Paano mo ba siya nakausap? Let Jesus do the convincing. Just do the inviting. So mga kapatid, parang ganito lang din. Hayaan mong yung leader mo ang makipag-usap. Ang gagawin mo lang, ikaw ang taga-invite. Parang yung kapatid natin na Sister Rosalie, dinala niya doon sa gawain, busy uli siya sa apo niya, at yung mga kapatid natin ang bahala ng nagpaliwanag. Di ba? So sa ating pong pagtatapos, hindi lahat tinawag dito sa pulpito. Pero lahat ng anak ng Diyos pwedeng gamitin sa simpleng usapan lang. Parang yung sinabi lang din ni Apostle Paul kay Timothy, do the work of an evangelist. Si Timothy is not an evangelist. He is a pastor. Pero sinabi ni Pablo, gawin mo ang pag-iibanghelyo. So, ang tanong lang po, handa ka bang makinig? Handa ka bang magbahagi? Handa ka bang mag-imbita? Hanapin ang bukas na pintuan para pag-usapan si Jesus. At tandaan na isang usapan lang ang pagitan ng isang tao at kaligtasan. Siguro ito po ang isang personal na tanong ko. Bakit po tayo minsan or madalas na nahihirapang mag-imbita? Totoo ba na na-encounter natin si Jesus? Totoo ba? Kasi kung hindi, katulad ng babaeng ito, nung ma-encounter niya si Jesus, pumunta sa kanyang mga kababayan at sinabi, "Come and see," na nagsabi tungkol sa aking buhay, ito na kaya ang Mesiyas. Lord, sa umaga pong ito, pinupuri kita. Sa umaga